Chapter 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, "Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa." At sinabi niya, "Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kaniyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac." At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo." At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinapagpaalam, at siya'y nagpaalam at naggala sa ilang ng Beerseba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, "Huwag kong makita ang kamatayan ng bata." At naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, "Naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki." At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang, at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng Paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Phicol, na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito, alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakipamayanan."
At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at di ko man nabalitaan, kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beerseba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beerseba, at nagtindig si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo, at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beerseba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Chapter 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 3 araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kabay, at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham.
At kanyang sinabi, "Narito ako." At sa kanya'y sinabi, "Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak." At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na susunugin na inahalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, "Sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtim ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig, at sama-samang nagsiparoon sa Berseba, at tumahan si Abraham sa Berseba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Huz ang kanyang panganay, at si Buz na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaf, at si Betuel. At naging anak ni Betuel si Rebeka. Ang 8 ito ay naging anak ni Milka kay Nakor, na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ng kanyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas, at si Maaka. Chapter 23. At ang buhay ni Sara ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara. At namatay si Sara sa Kiriath-arba, na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan, at naparoon si Abraham, na ipinagluksa si Sara, at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay, at nagsalita sa mga anak ni Het, na sinasabi, "Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna niyo, upang aking ilibing ang aking patay, na malingid sa aking paningin." At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham, na nagsasabi sa kanya, "Dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay." At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het, at nakiusap sa kanila na sinasabi, "Kung kalooban nyo na aking ilibing ang aking patay, na malingid sa aking paningin, ay dinggin nyo ako, at pamagitanan niyo ako kay Efron, na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela,
na kanyang inaari, na nasa hangganan ng kanyang parang. Sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna niyo. Si Efron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het, at sumagot si Efron na Heteo kay Abraham sa harap ng mga anak ni Het na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, "Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay binibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay." At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain at nagsalita kay Efron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, "Maanong ako lamang ay iyong pakinggan? Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang. Tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay." At sumagot si Efron kay Abraham na sinasabi sa kanya, "Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong pilak. Gaano sa akin at sa iyo? Ilibing mo nga ang iyong patay." At dininig ni Abraham si Efron, at tinimbang ni Abraham kay Efron ang salaping sinabi. Sa harap ng mga anak ni Het, 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Macpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan yaon sa palibot, ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Macpela, sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya. Chapter 24. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay, na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, "Ipinamamanhi ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananeyo na siyang aking pinakikitahanan, kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." At sinabi sa kanya ng lingkod, "Sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo?" At sinabi sa kanya ni Abraham, "Ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon." At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay
sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at yumaon na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nacor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig nang dakong palubog na ang araw, nakapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhi ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon. At ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, baging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebeka na ipinanganak kay Betuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nacor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki, at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 kilong ginto, na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin. Ipinamamanhi ko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi niya sa kanya, anak ako ni Betuel, na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop, at dakong matutuluyan. At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, purihin ng Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon tungkol sa akin, ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebeka na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas sa bukal. At nangyari, pagkakita ng singsing at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebeka na kanyang kapatid na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki
na naparoon siya sa lalaki at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, "Pumasok ka, pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamelyo." At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan ang mga kamelyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinainan nila ng pagkain, datapwat kanyang sinabi, "Hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya." At sinabi ni Laban, "Magsalita ka." At kanyang sinabi, "Alilang katiwala ako ni Abraham, at pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak, at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na. At siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeyo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak." At sinabi ko sa aking Panginoon, "Sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin." At kanyang sinabi sa akin, "Ang Panginoon na nasa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang pagpapalain ang iyong lakad, at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayoy makakawala ka sa aking sumpa, pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan. At kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakawala ka sa aking sumpa." At dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, "O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngaya'y pinagpapala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka at ihigib ko pati ng iyong mga kamelyo, ay siyang magiging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon." At bago ako nagsalita sa sarili, narito si Rebeka na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat at lumusong sa bukal at umigib. At aking sinabi sa kanya, "Makikiinom ako sa iyo." At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, "Uminom ka at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo." Sa gayoy uminom ako at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinanong at aking sinabi, "Kaninong anak ka?" At kanyang sinabi, "Anak ako ni Betuel na anak ni Nacor, na ipinanganak sa kanya ni Milka, at inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahan ng loob ay mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin niyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din niyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa." Nang magkagayoy sumagot si Laban at si Betuel at sinabi, "Sa Panginoon nagmumula ito. Kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebeka ay nasa harap mo,
dalhin mo at yumao ka, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebeka. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibangon ng umaga, at kanyang sinabi, "Suguin niyo ako sa aking Panginoon." At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, "Matira ang dalaga sa aming ilang araw, 10 araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya." At sinabi niya sa kanila, "Huwag niyo akong pigilin. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papagpaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon." At kanilang sinabi, "Tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig." At kanilang ang tinawag si Rebeka at kanilang sinabi sa kanya, "Sasama ka ba sa lalaking ito?" At sinabi niya, "Sasama ako." At kanilang pinagpaalam si Rebeka na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebeka at sinabi nila sa kanya, "Kapatid namin, maging inakanawa ng yuta-yuta at kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napupuot sa kanila." At tumindig si Rebeka at ang kanyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamelyo at nangagsisunod sa lalaki, at dinala ng alilang katiwala si Rebeka at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Beer Lahai-roi, sapagkat siya'y natira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon, at kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at narito may dumarating na mga kamelyo. At sinabi ni Rebeka sa alilang katiwala, "Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin?" At sinabi ng alilang katiwala, "Yaon ang aking Panginoon." At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebeka at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta, at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Chapter 25. Chapter 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay Setura, at naging anak nito sa kanya si Zimram, at si Hoksan, at si Medan, at si Midjam, at si Ishbak, at si Suwa. At naging anak ni Hoksan si Seba, at si Dedan, at ang mga anak na lalaki ni Dedan ay si Asurim, at si Letusim, at si Lumim. At ang mga anak ni Midjan, si Efa, at si Efer, at si Enek, at si Abida, at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Setura. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkili kay Isaac. Datapot ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob, at samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Matanda at puspos ng mga taon,
at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Efron, na anak ni Zohar na Heteo, na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon inilibing ni Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Ber Lahai Roi. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto, na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kanya-kanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabaoth, at si Sedar, at si Abdil, at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Maasa, at si Hadad, at si Tema, si Hetur, si Nafis, at si Sedema. Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kanya-kanyang pangalan, ayon sa kani-kanyang nayon, at ayon sa kani-kanyang hantungan, 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havila hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto, kung patutungo sa Assyria, siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebeka, na anak ni Betuel na taga-Syria sa Pandan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nadalanganan niya ang Panginoon, at si Rebeka na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya, at kanyang sinabi, "Kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako?" At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula, na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalan ng Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na, nang sila'y pinanganak ni Rebeka. At nagsilaki ang mga bata, at si Isaw ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik, na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Isaw, sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebeka si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Isaw na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Isaw kay Jacob, "Ipinamamanhi ko sa iyo na pakainin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot." Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." At sinabi ni Isaw, "Ako'y mamamatay, at saan ako mapapakinabangan? At saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay?" At sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Isaw ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom, at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Isaw ang kanyang pagkapanganay.
Chapter 26. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham, at naparoon si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, "Huwag kang bumaba sa Ehipto. Matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito, at ako'y sa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan." At tumahan si Isaac sa Gerar. At tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa, at sinabi niya, "Siya'y aking kapatid," sapagkat natakot na sabihin, "Siya'y aking asawa, baka ako'y patayin," anya, ng mga taong taga rito, dahil kay Rebeka, dahil sa siya'y may magandang anyo. At nangyari nang siya'y naroong mahabang panahon, na dumungaw si Abimelech, na hari ng mga Filisteo, sa isang durungawan, at tumingin, at narito si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebeka na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac, at sa kanya'y sinabi, "Narito, tunay na siya'y iyong asawa. At bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid?" At sumagot sa kanya si Isaac, "Sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya." At sinabi ni Abimelech, "Ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sinumang sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinagpagkasala mo kami." At ibinili ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, "Ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin." At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yaon, ng tigisang daan, at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki, at lalo't lalong naging dakila, hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan, at kinainggitan siya ng mga Filisteo. Lahat ng mga balon ngang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Filisteo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin." At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ang mga bataan ni Isaac, at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, "Amin ang tubig." At kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek, sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At sila'y humukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din. At kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon, at humukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan. At kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth. At kanyang sinabi, "Sapagkat ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at lalago tayo sa lupain."
At mula roon ay umahon siya sa Beerseba. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabi ring yaon at nagsabi, "Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod." At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy, si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Herar, at si Ahuzat na kanyang kaibigan, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, "Bakit kayo naparirito sa akin? Dangang kayo'y nangapopuot sa akin, at pinalayas niyo ako sa inyo." At sinabi nila, "Malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumasa iyo, at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw, at makipagtipan kami sa iyo, na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon." At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpaalam ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari ng araw ding yaon, na nagsidating ang mga bataan ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay, at sinabi sa kanya, "Nakasumpong kami ng tubig." At tinawag niyang Seba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beerseba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon, ay nag-asawa kay Judith, na anak ni Beri na Heteo, at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebeka. Chapter 27. At nangyari, nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya nakakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ihuli mo ako ng usa, at igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak, at naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebeka kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain. At ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan, at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain. Ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niyang akong parang nagdaraya sa kanya. At ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas.
At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at yumaon ka na dalhin mo sa akin." At siya yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhi ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito. Ipinamamanhi ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala, sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ko ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya. At siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya. At naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. At siya'y binasbasan na sinabi, "Narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa, at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan ay mga lingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo." At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bagyan ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli. At siya'y gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, "Sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain yaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad." At kanyang sinabi, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at nang di kawasang kapanglawan.
at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako." "Ako naman, o ama ko." At kanyang sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay. At narito, ngaya'y kinuha ang basbas sa akin." At kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas?" At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Narito, iniligay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya. At sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayon, anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba? Kundi isa lamang basbas, ama ko. Basbasan mo ako naman, o ama ko." At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pag nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya." At kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, "Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid." At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka, at kanyang pinagsuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso, at sa kanya'y sinabi, "Narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran, at dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid, hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw?" At sinabi ni Rebeka kay Isaac, "Ako yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay?" Chapter 28. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan na sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka. Pumaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo, at 10 sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham." At pinagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Betuel na taga Syria, na kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram upang doon mag-asawa. At nang siya'y basbasan, ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan." At sumunod si Jacob sa kanyang ama
at sa kanyang ina at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael at nag-asawa kay Mahalit, anak ni Ismael na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabaot, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beerseba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito, ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo." At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman." At siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit." At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalaala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, "Kung sa akin ng Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran. At ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10% ay ibibigay ko sa iyo." Chapter 29. Nang magkagayoy, nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay at napasalupain ang mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dako niyaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, "Mga kapatid ko, taga saan kayo?" At kanilang sinabi, "Taga Haran kami." At sinabi niya sa kanila, "Nakikilala ba niyo si Laban na anak ni Nacor?" At kanilang sinabi, "Nakikilala namin siya." At sinabi niya sa kanila, "Siya ba'y mabuti?" At kanilang sinabi, "Siya'y mabuti." At narito, si Raquel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, "Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin niyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsabin." At kanilang sinabi, "Hindi namin magagawa
hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon. Ganyan nga aming pinaiinom ang mga tupa. Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Rachel, nadala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Rachel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon at pinainom ang kawan ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Rachel at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Rachel ay isinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama at anak siya ni Rebeka. At siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay, at isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman." At dumuon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo." At may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Rachel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Rachel, at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso." At sinabi ni Laban, "Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba. Matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Rachel na 7 taon, at sa kanya naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya." At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon, at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak, at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Zilpa. At nangyari na sa kinaumagahan, narito't si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Rachel? Bakit mo nga ako dinaya?" At sinabi ni Laban, "Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang 1 linggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang 1 linggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Rachel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Rachel, at kanya namang inibig si Rachel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapopuotan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Rachel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, "Sapagkat nilingap na Panginoon ang aking kapaghatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa." At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, "Sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapopuotan, ay ibinigay rin naman sa akin ito
at pinangalanan niyang Simeon. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, "Ngayoy masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki." Kaya't pinangalanan niyang Levi. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, "Ngayoy aking pupurihin ng Panginoon." Kaya't pinangalanang Huda at hindi na nanganak. Chapter 30. At nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako." At nagningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel at nagsabi, "Akba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" At sinabi niya, "Narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya." At ibinigay niyang asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan ni Jacob. At naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Raquel, "Hinatulan ako ng Diyos at dininig din naman ang aking tinig at binigyan ako ng anak." Kaya't pinangalanang Dan. At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, "Ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid at ako'y nanaig." At siya'y pinangalanang Nephtali. Nang makita ni Leah na siya'y hindi na nanganganak, ay kinuha si Zilpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Kapalaran," at pinangalanang Gad. At ipinanganak ni Zilpa na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Mapalad ako, sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae." At tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagayoy, sinabi ni Raquel kay Leah, "Ipinamamanhi ko sa iyo, nabigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak." At kanyang sinabi, "Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa at ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak?" At sinabi ni Raquel, "Kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak." At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon. At sinalubong siya ni Leah at sa kanya'y sinabi, "Sa akin ka dapat sumiping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak." At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininig ng Diyos si Leah, at siya'y naglihi, at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalamang anak. At sinabi ni Leah, "Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa." At kanyang pinangalanang Isakar. At naglihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-6 na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon makikisama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki." At kanyang pinangalanang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinangalanang Dina. At naalala ng Diyos si Raquel. At dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki. At kanyang sinabi, "Inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko." At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, "Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak." At nangyari, nang maipanganak ni Raquel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban,
Papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at papagpaalamin mo ako sa pagkatalastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka. Aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating at naging isang karamihan at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling buhay? At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon, na aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing, at siyang magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin, pagparito mo, tungkol sa aking kaupahan, na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpungan sa akin, ay mabibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. At inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob. At pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, at nangaglihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga, at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. Ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban. Sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isanama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inilalagay. Kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam at nagkaroon ng malalaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki at ng mga kamelyo at ng mga asno.